Umuwi ako sa probinsya at umupa ng 800 ektaryang lawaan ng lotus. Kakatanim ko pa lang ng lotus. Ang kapitbahay ko, dinala ang mahigit 3,000 bibi niya. At itinaboy papasok sa taniman ko. Nakita kong niyuyurakan ng mga bibi ang mga lotus hanggang sa madurog. Pero ang kapitbahay ko, pumalakpak pa sa tuwa. Ang sisigla naman ng mga bibing ito. Hindi ako nakipagtalo. Araw-araw, nagtapon ako ng high-protein na patuka sa lawa. At ang mga bibi ng kapitbahay ko, sabay-sabay na nagsitakas. Isang umaga, ang kapitbahay kong si Zhao Mankang, iwinasiwas ang kanyang pamalong kawayan. At itinaboy ang mahigit 3,000 baybe, na nagkakampay ng mga pakpak papasok. Sa 800 ektaryang lawaan ng lotus nakaupa ko lang. Paglingon niya, nakita niya akong lumabas ng bahay. Itinukod niya ang pamalo sa lupa. Malakas ang boses niya. Medyo gipit ako ngayon, iho. Bumaho na kasi ang tubig sa kulungan ng mga bibi ko. Kaya makikigamit muna ako ng lawa mo para alagaan sila ng ilang araw. Humigpit ang hawak ng mga daliri ko sa tabong kahoy. At namuti ang mga buko nito. Naalala ko ang bili ng tatay ko bago siya umalis. Dito sa baryo, si Zhao Mankang ay kilalang sutil at barumbado. Kapag nagkaproblema, huwag mo siyang babanggain ng harapan. Pinigilan ko ang galit na namumuo sa dibdib ko. At pilit na ngumiti. Mang Zhao, kakatanim ko lang po ng mga buto ng lotus sa lawa ko. Kung guguluhin iyan ng libo-libo niyong bibe, baka po masira lahat ng mga tanim. Ayos lang yan, gaano ba kalakas kumain ng mga bibe? Isipin mo na lang, tinutulungan ka pa nilang bungkalin at patabain ang lupa. Isa pa, itong 800 ektarya mong lupa, ay nakatiwangwang lang din naman. Sige na, ganito na lang ang gawin natin. Kapag nangingitlog na ang mga bibe, bibigyan kita ng ilan para matikman mo. Hindi pa man siya tapos magsalita. Umalis na siya, pasan ang kanyang pamalong kawayan. Nakatayo ako sa pilapil. Habang pinapanood ang mga bibing iyon, tinuka ng mga patag nilang tuka ang mga bagong usbong na lotus. Mula sa naputol na bahagi, lumalabas ang maputing katas. Kaagad, ang mga dahon ng lotus sa aking paningin. Wala ni isang buo. Ang mababaw na bahagi ng tubig ay nagulo dahil sa mga bibe. Para bang inararo. Napayuko ako. Kinuha ko mula sa putik ang isang tangkay ng lotus na natapakan at nabali. Dahil sa malamig at madulas nitong pakiramdam, napakuyom ako ng kamao. Itong 800 ektaryang lawa. Ang puhunan sa buto ng lotus, 70,000. Bayad sa mga trabahador, 10,000. Pambili ng pataba, 8,000. Idagdag pa ang 2 buwang pagod at hirap. Lahat yon, nasayang lang. Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho sa probinsya ng Lingnan. Nakaipon sila ng 140,000 para suportahan ang pag-uwi ko para magsimula ng negosyo. Bago umalis ang tatay ko, sabi niya, "Galingan mo, huwag kang matakot maghirap." Hindi ko magawang tawagan ang mga magulang ko para sabihin ang totoo. Nag-text na lang ako ng 3 salita. Ayos lang ako. Kinabukasan, dumating si Kapitan Heyulan na may dalang tinapay. Nang makita niya ang lawa na puno ng mga bibe, napabuntong hininga siya. Hindi na mabilang ang mga kabayanihan ng mag-amang Zhao Mankang na iyan. Noong 1 taon, dinala nila ang mga bibe sa palayan ni Tandang Sun. At sinira nila ang lahat ng palay na malapit ng mamunga. Nagreklamo si Tandang Sun sa barangay. Pero sa huli, siya pa ang kinikila ng 300. Yung anak niyang si Zhao Xiaobiao, hindi rin basta-basta. Hindi mo kakayanin ang mag-amang iyan. Kung hindi mo na talaga kaya, pumunta ka na lang muna sa bayan ng ilang araw. Para hindi mo na makita, para hindi ka na mainis. Tumango ako, pero hindi ako umalis. Dahil kapag umalis ako, tuluyan ng masisira ang lawa. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang kaibigan ko mula pagkabata, si Zhao Lang. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. May tindahan ng mga gamit sa pagsasaka si Zhao Lang sa bayan. Matagal siyang natahimik. Hinaan mo ang boses mo, hindi ubra ang pilitan. Daanin natin sa mabuting usapan. Pumunta ka sa tindahan ko bukas. Ang tindahan ng gamit pang agrikultura ni Zhao Lang ay nasa kanlurang bahagi ng bayan. May 2 pwesto ito. Sa hangin, naamoy ang pinaghalong pataba at pestisidyo. May hinila siyang isang sako mula sa ilalim ng estante. Kinalag niya ang pagkakatali. Lumitaw ang mapusyaw na dilaw ng mga butil. Pagkain ng itik na mataas sa protina para sa mga farm. 30% ang protina. Pampataba. Dumakot ako ng isa. Pantay-pantay ang mga butil. Medyo malansa. Para saan ang pagpapakain nito? Ang mga itik nakakalimot sa sakit pero hindi sa pagkain. Kapag araw-araw mo silang pinapakain ng masarap, ituturing ka nilang tahanan. Ano lang naman ang ordinaryong palay. Kapag nasanay na sila rito, tatabang na sila sa ibang pagkain. May magandang sangkap ang pagkain na to. Kung sino ang magpakain, doon sila sasama. Bahagyang humigpit ang pagkakahawak ko sa pagkain. Paano ipakain? Araw-araw, alas 6 ng gabi. Habang nagpapahinga si Zhao Mankang sa bungad ng baryo. Humanap ka ng tagong lugar na mababaw at isaboy mo roon. Dahan-dahanin mo lang ang dami. Gawin mo iyan sa loob ng 40 araw. Tumayo ako. Inilagay ko ang ilang sako ng pagkain sa sidecar ng tricycle. Babayaran na lang kita mamaya. Alas 6 ng gabi. Palubog na ang araw.
Kulay kahel na liwanag ang bumabalot sa ibabaw ng tubig. Dala ko ang isang plastik na timba. Umikot ako sa kabilang dulo ng lawa, sa likod ng mga talahib. Walang tao sa paligid. Tanging maririnig ang pagaspas ng mga talahib na hinahangin. Isinaboy ko ang pagkain. Ang mga mapusyo na dilaw na butil ay nahulog sa ibabaw ng tubig. Gumawa ito ng mahinang tunog. Ilang matatapang na itik ang unang lumangway papalapit. Sinubukan nilang tukain. Pagkatapos ay dumagsa na ang iba pang mga itik. Malakas ang tilamsik ng tubig sa kanilang pagaspas. Mabilis na naubos ang pagkain nila. Ang mga bibe ay paikot-ikot pa rin malapit sa mababaw na bahagi. Gamit ang kanilang mga tuka, naghahalungkat sila sa putik. Umaasang makahanap pa sila. Nakatayo lang ako sa malayo at nanonood. Walang emosyon akong umuwi. Binuklat ko ang kwaderno ng gastos. At isinulat sa listahan ng mga gastusin. Unang araw, patuka, 120 piso. Tapos sa notes, nagsulat pa ako ng isang linya. Tinatayang pinsala sa taniman ng lotus, mahigit 60,000 piso. Lumipas ang mga araw ng ganoon lang. Araw-araw, alas 6 ng gabi, eksakto akong nagpapakain ng mga bibe. Mula sa isang timba, naging 2 timba. Sa huli, isang buong sako na. Mabilis maubos ang patuka. Nag-trike ako papunta sa tindahan ni Zulang para kumuha sa pangalawang pagkakataon. Pangatlong beses. Pataas ng pataas ang mga numero sa aking kwaderno ng gastos. Pangalawang araw, 140 piso. Ikasampung araw, 480 piso. Kitang-kita ang pagbabago sa palaisdaan. Lalong kumikinang ang mga balahibo ng mga bibe. Araw-araw palaki sila ng palaki. Ang sarap ng paglangoy nila, parang nagre-relax lang. Tuwing dapit hapon, maaga silang nag-ipon sa pampang. Kuwa-kuwa sila ng kuwa-kuwa habang nakaunat ang lid. Hinihintay akong magpakain. Araw-araw, pumupunta si Zhao Mankang sa palaisdaan para mag-inspeksyon habang humuhuni. Tatango-tango siya ng may kasiyahan. Tingnan mo, ang sigla ng mga bibing ito sa palaisdaan mo. Nakatipid ka sa pambili ng pestisidyo. Kinain ng mga bibi ko ang mga peste. Di ba't pareho tayong panalo rito? Umiti na lang ako ng pilit. Hindi ako umimik. 12 araw. Ang pilapil sa tabi. Wasak na sa katatapakan ng mga bibe. Kailangang patibayin. Kung hindi, madaling guguho pagdating ng tag-ulan. Inabot ako ng 2 araw. Sa gilid ng pampang, nagbaon ako ng tulos bawat 2 metro. At naglagay ng chicken wire. Para mabawasan ang pinsala ng mga bibe sa mga usbong ng lotus. Nagkapaltos ang mga kamay ko. Nang pumutok ang mga paltos, binalutan ko lang ng tela at nagpatuloy sa trabaho. Kinabukasan ng umaga, may malaking butas na sa chicken wire. 3 tulos ang nakatumba sa lupa. Dumaan ang mga bibe sa butas. At masayang nagtatampisaw. Inayos ko ito para magamit ulit. Noong gabing iyon, naglagay ako ng upuan sa likod ng bintana sa ikalawang palapag. At nagbantay habang nakaharap sa lawa. Alas 2 ng madaling araw. May isang aninong lumitaw sa tabi ng lawa. Patago itong yumuko at umupo sa tabi ng chicken wire. May hawak na bakal at pinupukpok ang mga tulos. Binuksan ko ang flashlight ko. At itinutok ang ilaw sa kanya. Biglang tumingala ang anino. Si Zhao Xiaobiao pala. Kitang-kita ang bakal na hawak niya. Nagkatitigan kami sa dilim ng halos 1 minuto. Hindi ako umimik. Nakatutok lang sa kanya ang ilaw. Sa huli, nagmura si Zhao Xiaobiao. Ibinato niya ang bakal at umalis. Kinabukasan ng umaga, sa harap ng lahat ng tao, pinatibay ko ang lahat ng tulos. Nilagyan ko ng mga bato ang ilalim para tumibay. Ang tunog ng martilyo ay malakas na umalingaw sa umaga. Nakatayo si Zhao Xiaobiao sa kabilang dako. Madilim ang kanyang mukha. Hindi na siya nangahas na magsalita pa. 15 araw. Ang chismis sa tindahan sa kanto ay nakarating sa akin. Duwag talaga yung anak ng mga Shen. Hinahayaan lang niya si Zhao Manchang na dalhin ang mga baybe sa lawa niya. Ni hindi man lang umiimik. College graduate pa naman daw. Pero parang walang pinag-aralan. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Nayupi sa higpit ng hawak ko ang bote ng mineral water. Binitiwan ko ang bote at tumalikod na ako. Walang imik. Pag-uwi sa bahay, binuklat ko ang libro ng kwentahan. Sa listahan ng posibleng pagkalugi sa palaisdaan, isinulat ko ang bagong numero, 75,000 piso. Pagkatapos ay pumunta ako sa bayan. Gumawa ako ng isang maliit na eksperimento. Pagbalik ko, may isinulat akong isang linya sa kwaderno. Halos hindi nabawasan ang palay, pero ubos agad ang feeds. Simula sa ika-20 araw, naging mapili na sa pagkain ang mga bebe. Napansin ni Zhao Mankang na may mali. Inabangan niya ako sa gate. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Yung mga baby ko kasi, ayaw nang kumain ng pagkain sa bahay nitong mga araw. Ilang kagat lang sa palay na binibigay ko, ayaw na nilang kumain. Hindi naman sila ganyan dati. Siguro nabusog na sa mga maliliit na isda at hipon sa palaisdaan. Naging pihikan na. Hindi dapat ganon. Pag nasanay ka sa masarap, mahihirapan ka ng lumunok ng matabang. Hindi ako umimik, pero tinandaan kong mabuti ang sinabi niyang iyon. Kamusta naman ang pangingitlog ng mga bibe? Hay, wag mo nang itanong. Dati, 7 hanggang 800 sa isang araw.
Ngayon, nasa 4 hanggang 500 na lang. At manipis pa ang balat ng itlog. Isang tama lang, basag na. Kakaiba talaga. Sa ika-30 araw, nagsimula nang pumunta si Zhao Man Kang araw-araw sa palaisdaan para paahunin ang mga baybe. Sumipol siya. Tumingala lang ang mga bebe at tumingin. Tapos nagpatuloy sa paglangoy. Iwinasiwas niya ang patpat na kawayan. Nagulat ang mga bibe at nagkanya-kanyang langoy palayo. Lumanggoy sila papunta sa mas malalim na parte. Ayaw talagang umahon sa tubig. Hinabol niya ng nakayapak sa maputik na tubig. Hirap siyang lumakad sa putikan. Tilamsik ng putik ang buong katawan niya. Ilang taga na yon na maagang nagising ang dumaan, may dalang mga asarol. Huminto sila para makiusyoso. Si Aling Wang ay may bitbit na basket ng gulay habang nakatayo sa pilapil. Pinipigilan ang tawa. Mang Zhao, hindi ka na yata kilala ng mga bibi mo. Namulang-namula ang mukha ni Zhao Man Kang. Panay ang mura niya habang hinahabol ang mga ito ng mahigit kalahating oras. Sa wakas ay naitaboy din niya ang karamihan sa mga baybe pabalik sa lupa. Pero may mga 100 pa na ayaw talagang umalis. Nagtatago sa likod ng mga halaman, tanging ulo lang ang nakalitaw. Hinihingal siya sa pagod. Nakapamaywang siyang nakatayo sa putikan. Abay, sumusobra na kayo. Nang magsawa sa panonood ang mga taga na yon, nagsialisa na rin sila. Naiwan siyang mag-isa. Walang magawa kundi titigan ang halos 100 bibe. Tahimik akong nanonood mula sa bintana sa ikalawang palapag. Hanggang sa umalis siyang nagmumura. Saka lang ako tumalikod at bumaba. Binuksan ko ang aking talaan at isinulat. Ika-30 araw. Kabuang gasto sa pagkain ng hayop, 6,120 yuan. Umaga ng ika-32 araw. Bagong sikat pa lang ang araw. Umalingaw-ngaw ang pagmumura ni Zhao Man Kang mula sa silangang bahagi ng nayon. Sinong walang hiya? Ang nagnakaw ng mga baby ko. Mahuli lang kita, babalatan kita ng buhay. Nakatayo si Zhao Man Kang sa daan ng nayon. Nakamaywang at pulang-pula ang mukha sa galit. Sumisigaw sa gitna ng eskinita kahit walang tao. Mang Zhao, ang aga-aga, bakit ka ba sumisigaw dyan? Lumingon si Zhao Man Kang. Nanlalaki ang mga mata niya. Nabawasan ang mga bibi ko. 80 ang nawawala. Buong umaga ko nang binibilang. Siguradong may nagnakaw. Ano naman kung nabawasan? Baka kung saan lang naglaro. Bakit ko naman nanakawin ang mga bibi mo? Hindi naman ganon kalaki ang halaga niyan. Nagmatigas ang leeg ni Zhao Man Kang. Anong hindi mahalaga? 70 hanggang 80 ang isang baybe. 80 piraso ay mahigit 5,000 na. Sapat na yan para sa isang buwang inuman ko. Habang sinasabi yon, muli siyang nagmura sa eskinita. Yumanig ang mga sanga ng puno sa paligid dahil sa lakas ng boses niya. Iginiit ni Zhao Man Kang na may nagnakaw. At palihim pa niya akong pinagbibintangan. Araw-araw nasa lawa niya ang mga bibi ko. Bakit bigla na lang nawala ang sa kanya? Nakatayo ako sa may tarangkahan ng bakuran. Kalmado ang ekspresyon ko. Tiyo Zhao, kung pinaghihinalaan mo ako, huwag kang mag-atubiling tumawag ng pulis. Hayaan mong imbestigahan ng mga pulis. Hindi naman talaga maglalakas loob si Zhao Man Kang na tumawag ng pulis. Pagalit siyang nagmura ng ilang beses. Nagbanta siya bago umalis. Habang pinapanood ko ang galit na galit niyang itsura, payapa lang ang kalooban ko. Tanging ang kapayapaan lang ng isang matagumpay na paghihiganti. Alam kong simula pa lang ito. Hindi magtatagal. Sama-samang lalayas ang mga bibi niya. At hindi na kailanman babalik sa simpleng kulungan na iyon. Ika-35 araw. Nawala na naman ang mga bibe. Galit na galit si Zhao Man Kang. Tumakbo siya kay Hiyulan para magsumbong. Sinabi niyang tiyak na sa lawa ay may nilagay akong masarap na pagkain. Kaya hindi na sumusunod sa kanya ang mga bibi niya. Naiipit si Hiyulan sa gitna at hindi alam ang gagawin. Pumunta siya sa akin para kausapin ako. Shen Yan, magsabi ka ng totoo. Wala ka namang ginawang kalokohan sa lawa, di ba? Tita Hi, ano namang kalokohan ang magagawa ko? Nagpapakain lang ako ng feeds at tinitingnan ang lawa. Matagal akong tinitigan ni Hiyulan. Walang nakitang butas. Mabuti kung wala. Kung makakahanap ng butas ang mga tao ni Zhao Man Kang, gagawa sila ng malaking gulo. Pagkaalis niya, nagdagdag pa ako ng isang linya sa aking libro ng mga gastos. Tinatayang pagkalugi sa palaisdaan ng Lotus, 880,000 yuan. Ang usap-usapan sa baryo ay tuluyan ng nag-iba ng direksyon. Si Zhao Man Kang ay parang pumulot ng bato para ipukpok sa sarili niyang paa. Siya ang nagtaboy sa mga baybe papunta sa palaisdaan ng iba. Ngayon, hindi na siya kinikilala ng mga bibe. Si Shen Yan ay hindi nakipag-away o gumawa ng gulo. Pero napaamo niya ang mga baybe ni Zhao Man Kang. Sa tingin ko, sa huli si Zhao Man Kang ay mapipilitang ibenta ng mura ang mga bibi kay Shen Yan. Kung hindi, wala siyang mapapala kahit katiting. At sa pagkakataong iyon, may pumasok na ideya sa isip ko. Umuupa ako sa 800 ektarya ng palaisdaan ng Lotus. Pwede naman talagang pagsabayin ang pag-aalaga ng iba't ibang hayop dito. Kakainin ng mga bibe ang mga insekto. At ang dumi nila ay magiging pataba sa tubig. Kahit na iyon ang ginamit na dahilan ni Zhao Man Kang para bulahin ako noon.
Pero totoo naman talaga iyon. Dahil mukhang sa akin na nasanay ang mga bebe. Mas mabuting alagaan ko na lang sila. Sinabi ko ang ideyang ito kay Saulang. Si Zhao Mankang, ibebenta niya sa'yo ng mura ang mga baybe. O hahayaan na lang niyang manatili ang mga bibe sa palaisdaan mo. Habang siya ay walang anumang napapala. Mamimili siya sa dalawa. Alin kaya ang pipiliin niya? Nagtayo ako ng simpleng kulungan ng bibe sa tabi ng palaisdaan. Bumili ako ng mga inuman at pakainan. Naging kapansin-pansin ang ginawa ko. Nakita ito ni Zhao Mankang. Galit na galit siya. Sumugod siya para kumprontahin ako. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong angkinin ang mga bibi ko? Itinigil ko ang aking ginagawa. Kalmado lang ang tono ko. Tiyo Zhao, ang mga bibi ngayon, ang kinakain na lang nila ay ang pagkaing binibigay ko. Kung mapapabalik mo sila, gigibain ko agad ang kulungan ng walang alinlangan. Ituring mo ng lugi ako. Nakatayo lang doon si Zhao Mankang. Namumutla at nangingitim ang mukha niya. Alam niyang hindi na talaga sila kayang pabalikin. Ilang araw na siyang laging bigo sa pag-uwi. Kapag nakikita siya ng mga bibe, lumalangoy sila papunta sa gitna ng lawa. Mas mabilis pa kaysa sa taong umiiwas sa pinagkakautangan. Tinitigan niya ako ng masama. Tumalikod at umalis. Halos 1 linggo kaming hindi nagkibuan. Sa wakas, kumatok si Zhao Mankang sa pinto ko. Nakatayo siya sa bakuran. Awkward ang ekspresyon niya. Baka sa mukha niya ang pag-aatubili. Shen yan, naisip ko lang, mukhang maayos naman ang lagay ng mga bibing ito sa'yo. Kung talagang gusto mong alagaan sila, bigyan mo na lang ako ng pera. Ibenta ko na lang sila sa'yo. Magkano po ang gusto ninyo, Tiyo Zhao? 100 bawat isa. Mahigit 3,000 lahat-lahat, 300,000. Umiling ako. Ang mga bibe sa merkado ay 70 o 80 pesos lang bawat isa. Itong sa iyo ay second hand na. 30 piso bawat isa. 80,000 piso. 80,000 huling tawad na. Halos mangitim sa galit ang mukha ni Zhao Mankang. Sobra ka namang manlamang. Kung ganoon, kalimutan mo na. Nasa lawa ko ang mga bibe kaya hindi ako lugi. Tinutulungan pa nila akong magbungkal at magpataba ng lupa. Maganda pa nga iyon. Matagal na nakatayo si Zhao Mankang habang nagangalit ang mga ngipin. Sa huli, pumadyak siya. CJ, 80,000 kung 80,000. Noong araw ding iyon, pumunta ako sa bangko at nag-withdraw ng 80,000 piso. Inabot ko sa kanya ng maayos. Binilang ito ni Zhao Mankang ng 1 beses. At tinitigan ako ng masama. Tumalikod at umalis, baka sa likod niya ang pagkainis. Pinanood ko ang likod niya. Binuklat ko ang libro ng kwenta. At sa bagong pahina ay isinulat ko. Pagbili ng 3,000 baybe. Gastos na 80,000 yuan. Tapos dinagdagan ko pa ng 1 linya sa ibaba. Pagkalugi sa lawaan ng Lotus, halos 80,000. Halaga ng mga bibe sa merkado, halos 200,000. Gastos sa patuka at iba pa, halos 9,000. Kabuang pagkalugi, halos 70,000. Tinitigan ko ang numerong ito saglit. Isinara ko ang libro, hindi pa tapos ang kwentahan. Nagsisimula pa lang. Sa mababang halaga na 80,000 yuan. Matapos makuha ang 3,000 bibing ito. Alam kong si Zhao Mankang. Hinding-hindi niya palalampasin ito. Noong tuluyan ko nang naisalin. Sa pangalan ko ang mahigit 3,000 bibe. Ang unang pagsubok ay dumating ng mas maaga pa kaysa sa paghihiganti ni Zhao Mankang. Sa ika-4 na araw mula nang makuha ko ang mga bibe. Nagmamadaling tumawag si Zhao Lang. Yanzi, may problema. Yung pabrika ng patuka, nag-maintenance ng production line nila. Dagdag pa ang malakas na ulan kamakailan. Isinara ang panalawigang daan. Naubusan tayo ng high-protein na patuka. Yung stock ko sa tindahan, sapat lang para sa 2 araw mo. Pinakamabilis na 1 linggo pa bago magkaroon ulit ng supply. Ibinaba ko ang telepono. Habang nakatingin sa lawa, sa mga bibing nag-iingay at naghihintay pakainin. Kumunot ng husto ang noo ko. Ang gana sa pagkain ng 3,000 bibing ito, ay matagal nang pinalaki ng high-protein na patuka. Kapag nawalan sila ng pagkain, hindi lang sila papayat, biglang babagsak din ang pangingitlog nila. At dahil sa gutom, baka magsimula na naman silang manuklaw ng walang tigil. Sa mga usbong ng Lotus na kararating lang ng sigla. Nitong mga nakaraang araw, kasisibol lang ng mga bagong dahon ng Lotus. Hinding-hindi na nito kakayanin ang isa pang pagkasira. Kailangang humanap ng pamalit. Sumakay ako sa tricycle. Sa bayan at sa ilang mga kalapit na baryo. Nagpaikot-ikot ako buong araw. Hindi kinakain ng mga bibe ang ordinaryong palay. Ang mga dahon naman ng gulay ay walang sustansya. Habang dumadaan sa kabilang baryo. Sa gawaan ng alak ni Mang Chen. Isang matapang at maasim-asim na amoy ng sapal ng alak. Ang humalimuyak, bigla akong may naisip. Agad kong inapakan ang preno. Ang sapal ng alak ay mayaman sa crude protein, mga bitamina at yeast. Isa itong magandang natural na pampaferment ng pagkain ng hayop. Pumasok ako, at nakipagkasundo sa presyo kay Mang Chen. Namomroblema kasi siya sa pagawaan niya, kung saan itatapon ang nagtambak na sapal ng alak. Sa napakababang halaga, pinakyaw ko lahat ng sariwang sapal ng alak niya.
Pagkatapos, pumunta naman ako sa gilingan ng langis sa bayan para kumuha sa mababang presyo ng 500 kilo ng sapal ng mani na natira sa paggawa ng langis. Pagbalik ko sa Maylawa, tinawag ko sina Tatang Son at Aling Wang at sinimulan naming gumawa ng sarili naming fermented na pagkain. Pinaghalo namin ang sapal ng alak, sapal ng mani, kasama ang mga kinuha namin sa tabi ng lawa na maraming dinurog na water hyacinth. Hinalo namin ito ng mabuti ayon sa tamang sukat. Mahigpit namin itong tinakpan ng plastic at pinakulob sa loob ng 24 na oras. Kinabukasan ng hapon, nang tanggalin namin ang takip na plastic, isang amoy na maihalong tamis ng alak at kakaibang asim dahil sa fermentation ang kumalat sa hangin. Hindi ko alam kung saan narinig ni Zhao Mankang ang tungkol sa hindi ko pagbili ng pagkain para sa hayop. Naglakad-lakad siya sa kabilang pampang na nakapasan ang mga kamay sa likod. Pasarkastiko siyang sumigaw. Aba naman, iba talaga kapag galing sa kolehiyo, ano? Hindi na siguro makabili ng magandang pagkain. Kaya basura na ang pinapakain sa mga bibe. Tignan mo yung 3,000 bibi mo. Wala pang 3 araw, kalahati niyan mamamatay sa gutom. Sa oras na yon, kahit magmakaawa ka pa sa akin, hindi ko bibilhin yan. Hindi ko na lang siya pinansin. Kinuha ko ang pala, at ang fermented na pinaghalong pagkain, ay inihagis ko sa mababaw na tubig. Isang himala ang nangyari. Ang mga baby na dati walang gana sa ordinaryong pagkain, nang maamoy ang kakaibang bango ng fermented na sapal ng alak, ay parang mga nabaliw na nagunahan papalapit. Ang pagkaing ito na dumaan sa proseso ng lebadura, ay hindi lang mas madaling tunawin, kundi dahil din sa kaunting alkohol na taglay nito. Nagkaroon ang mga baby pagkatapos kumain ng isang kakaibang pakiramdam ng bahagyang kalasingan. Sa mga sumunod na araw, ang grupo ng mga bibing ito na laging busog, ay hindi na tumatakbo kung saan-saan tulad ng dati, para hindi masayang ang kanilang lakas. Sa halip, tahimik na lang silang umaaligid sa mga tambo at mga lumulutang na halaman para umidlip. Hindi lang tuluyang naprotektahan ang mga usbong ng lotus, kundi pati na rin ang saganang langis mula sa darak ng mani, ang nagdulot sa mga balahibo ng bebe, na maging mas makinis at hindi tinatabla ng tubig. Makalipas ang 1 linggo, nang dumating si Zhou lang sakay ng kanyang pickup, para ihatid ang bagong dating na high-protein na pagkain. Nakita niya ang lawa na puno ng mga bibing payapang tumataba. Halos lumuwa ang mga mata niya sa gulat. Binuklat ko ang aking talaan, at isinulat ng may diin ang mga salitang ito. Pagbuo ng pinaghalong pagkain mula sa sapal ng alak, bumab ang gastos ng 40%. Malaki ang itinaas ng timbang ng mga bibe. Ang plano ni Zhao Mankang na pagtawanan ako, ay muling nabigo. Ang isang taong tulad niya na napakakuripot, matapos malugi ng ganito ng walang kalaban-laban, ay siguradong gagawa ng paraan para manira ng patago. At gaya nga ng inaasahan, sa 2 araw pagkadala ng mga baybe, ang daluyan ng tubig na kumukonekta sa lawa ng lotus, at sa pangunahing kanal sa labas ng baryo, ay sinadyang barahan ng maraming basura mula sa construction, at mga tipak ng semento. Umpisa na ng tag-init ngayon. Mabilis matuyo ang tubig sa lawa. Kung walang bagong tubig na papasok, wala pang kalahating buwan. Hindi lang ang kalidad ng tubig ang mabilis nasisira, na magiging sanhi ng pagkakasakit ng mga bebe. Pati na rin ang mga lotus sa ilalim ay dahil sa kawalan ng tubig. Titigil sa paglaki at posibleng mabulok pa. Habang tinitingnan ko ang baradong-baradong pasukan ng tubig, hindi ako tulad ng karaniwang mga taga nayon, na nagwala sa galit at nagsisigaw sa kalsada. Matagal ko nang pinaghandaan ang ganitong hakbang niya. Kinagabihan, agad kong tinawagan si Zhou Lang, para dalhin niya gamit ang truck, mula sa bayan, ang isang malakas na diesel water pump, at ilang daang metrong haba ng industrial na tubo. Sa dilim ng gabi, umupa ako ng 2 sanay na manggagawa mula sa ibang baryo. Nilampasan namin ang baradong gate, at dumiretso kami sa mas malayong bahagi ng pangunahing kanal para magkabit ng tubo, para maghatid ng sariwang tubig, nang tuloy-tuloy sa aking lawa ng lotus. Kasabay nito, gumawa ako ng isang bagay na tuluyang mag-iiwan kay Zhao Mankang, na mag-isa at walang kakampi sa baryo. Dala ang 2 bote ng alak at ilang karton ng sigarilyo. Kumatok ako sa bahay ni Mang Sun. Noong nakaraang taon dahil sa mga baybe ni Zhao Mankang, nasira ang palayan ni Mang Sun. Si Mang Sun pa ang kinutongan ng pera, kaya matindi ang sama ng loob niya. Diretsahan kong sinabi kay Mang Sun, Tatang Sun, lumalaki na ang lawaan ko ng lotus. Kailangan ko ng mga tao. Ipapakita ko po sa inyo. Araw-araw, tutulong sa pagpulot ng itlog ng baybe. Maglilinis ng kulungan ng baybe. At maghahalo ng patuka. 150 piso sa isang araw. Bayad agad. Kasama na ang pananghalian. Bukod pa riyan, gusto ko rin sanang kunin si Aling Wang. At ang ilan pang kilala sa baryo, na masisipag na ale, para tumulong din dito. Sa tingin ninyo, matutulungan nyo kaya akong kausapin sila. Nang marinig iyon ni Matandang Sun, nagningning ang kanyang mga mata. Dito sa baryo, ang 150 piso sa isang araw, ay maituturing ng napakagandang trabaho. At isa pa, ang trabahong ito ay nagmula sa industriyang
Itinayo matapos agawin. Mula sa kinaiinisan nilang si Zhao Manchang. Wala pang 2 araw. Naging masigla na ang paligid ng aking lawaan. Si Matandang Sun, si Aling Wang, at 4 o 5 pang taga-baryo. Ang naging mga permanenteng manggagawa ko rito. Masisipag silang magtrabaho. At sa tuwing matatapos ang kanilang trabaho, habang nagpapalamig sa ilalim ng malaking puno sa may bungad ng baryo, lagi nilang ikinukwento kung gaano kasyentipiko ang pagpapakain ko sa lawaan. At kung gaano kabuti ang pagtrato ko sa mga manggagawa. Ikinukwento nila ito ng may sigla at kulay. Ang plano ni Zhao Manchang na harangan ang daluyan ng tubig, para pilitin akong sumuko, ay tuluyan ng nabigo. Pinapanood niya ang mga makina sa aking pwesto, na umuugong araw at gabi. Pinapanood niya ang mga taga-baryo na dati niyang inaapi. Ngayon lahat sila ay nagtatrabaho na para sa akin para kumita. Habang siya naman, ay nagmumukmuk lang sa bahay at naglalasing araw-araw. Halos lumuwa ang mata sa inggit, kahit na pansamantalang tumigil si Zhao Manchang. Pero ang kaba sa dibdib ko, ay hindi nawawala kahit sandali. Sa mababang halaga na 80,000 piso, nakuha ko ang mahigit 3,000 bibi na ito. Para na ring, tinanggalan siya ng isang malaking piraso ng laman. Yung anak niyang si Zhao Xiaobiao. Dati pa lang ay naglakas loob na siyang pumunta dito ng 2:00 ng madaling araw. Dala ang tubo para paghahampasin ang mga tulos ko. Ngayong napakalaki ng nalugi sa kanya. Imposibleng hahayaan niya lang ito. Para makaiwas sa gulo, pumunta ako sa bayan. Bukod sa pagbili ng patuka, dumaan din ako sa palengke ng mga manok. At nag-uwi ako ng 50 na naglalakihang mga gansa. Nang makita ni Lolo Sun, nadala ko ang grupo ng maingay at mukhang matatapang na mga puting gansa. At ipinasok sila sa kulungan sa tabi ng lawa. Nagtataka siya. Habang humihitit ng tabako ay nagtanong siya. Boss Shen, itong 3,000 baybi natin. Sobra-sobra na ang inaasikaso natin. Bakit ka pa nag-uwi ng mga gansa? Ang lakas kumain ng mga iyan. Tapos ang susungit pa. Kapag nagpabaya ka, tutukain ka. Lolo Son, ang mga bibe ay para kumita tayo ng pera. Itong 50 gansa ay ang mga kinuha kong security guard. Sobrang seloso ng mga gansa sa teritoryo nila. Mas matalas pa sa aso ang pandinig nila. Kung may kahit konting kaluskos lang sa tabi ng lawa sa gabi, mas epektibo pa sila kaysa sa alarm. Iba talaga ang diskarte ninyong mga nakapagtapos. Noong hapong iyon, nagpatulong ulit ako kay Saulang para makakuha mula sa bayan ng 4 na set ng solar-powered na infrared surveillance camera na isa-isang ikinabit sa mga tagong puno sa 4 na sulok ng lawaan ng Lotus. Ang terminal ay direktang nakakonekta sa cellphone ko sa kwarto sa 2nd palapag. Pagsapit ng gabi, binuklat ko ang aking ledger at dinagdagan ito ng isa pang entry. Pagbili ng 50 puting gansa para sa seguridad. 4 na set ng surveillance equipment. Gastos na 3,800 yuan. Paalala, in-upgrade ang sistema ng depensa. Napatunayan ko na hindi lang sapat ang mga pag-iingat ko, kundi parang kulang pa nga. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo, ang init ng panahon ay parang nasa loob ka ng steamer. Ang mga dahon ng lotus sa lawa ay halos kasing taas na ng tao, na halos natatakpan na ang buong ibabaw ng tubig. Yung mahigit 3,000 baybe, dahil sa pagpapakain ko ng pagkaing mataas sa protina. Hindi lang naging malusog ang kanilang pangangatawan, kundi naging sanay na rin sa lawa. Araw-araw pagsapit ng dapit hapon, nagtitipon sila sa mababaw na bahagi para maghintay ng pagkain. Isang gabi na sobrang kulob, at walang kahit katiting na hangin. Bandang 1:30 ng madaling araw, ang cellphone kong nakalagay sa tabi ng kama, ay biglang umingay at nag-vibrate bilang alerto. Napamulat ako bigla. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan. Sa screen ng monitor number 3, may lumitaw na 3 malabong anino ng tao. Patago silang gumagalaw, mula sa dulo ng talahiban sa kanlurang bahagi ng baryo. Papalapit sa lawaan ng Lotus. Yung nasa pinakaunahan, may dalang 2 mukhang mabigat, na puting plastik na timba. Pamilyar na pamilyar ang kanyang hubog. Walang iba kundi si Zhao Xiaobiao. Napangisi ako ng malamig, mabilis akong nagbihis. Dinampot ko ang isang malakas na flashlight mula sa likod ng pinto. At isang baston na pangdepensa. Tahimik akong bumaba. Sa monitor, si Zhao Xiaobiao at 2 pang kasama. Halatang mga basagulero mula sa bayan, ay nakalapit na sa wire fence. Boss Biao, talaga bang ibubuhos natin lahat to? Ito parakwat. Kapag naibuhos ang isang timbang to, hindi lang yung libo-libo niyang bibi ang mamamatay. Lahat ng nabubuhay sa 800 ektaryang lawa na to. Siguradong kahit isang isda wala nang matitira. Tama na ang daldal. Dahil sa gagong iyan, hindi na makaharap si tatay sa mga tao sa baryo. Di ba ang galing-galing niya? Di ba kaya niyang agawin ang mga bibi natin gamit lang ang patuka niya? Pwes, ngayon ipapakita ko sa kanya, na itong 800 ektaryang lawa niya ay magiging isang patay na tubig. Ibuhos mo na. Sakto noong binubuksan na ni Zhao Xiaobiao ang takip ng bote ng lason, at akmang ibubuhos na sa daluyan ng tubig. Gak-gak-gak,
nakatago malapit sa mga talahib. Mga 12 lionhead na gansa ang biglang nakaamoy. Sa presensya ng mga estranghero, at nagsigawan ng pagkalakas-lakas. Ang 50 gansa ay parang isang sanay na puting tropa. Ipinapagaspas ang kanilang malalaking pakpak. Sumusugod mula sa lahat ng direksyon, sa tubig at sa lupa. Papunta sa 3 anino, at marahas na sumalakay. Anak ng, anong mga to? Ang binti ko. Aray! Huwag sa mukha! Sa sandaling iyon, buong lakas kong hinawi ang mga talahib. Binuksan niya ang hawak na high-powered flashlight. Ang nakakasilaw na liwanag nito ay parang isang matulis na espada. Agad nitong napatigil ang 3 kaawa-awang. Sala rin sa kanilang kinatatayuan. Zhao Xiaobiao, anong ginagawa ninyo sa fishpond ko sa ganitong oras ng gabi, nagpapakain ng lamok? O baka naman, gusto mong subukan ang kasong pananabotahe sa pamamagitan ng paglalason. Kung ilang taon ang sentensya. Shen yan, huwag mo kong pagbintangan. Napadaan lang ako. Napadaan lang. Hindi maidilat ni Zhao Xiaobiao ang kanyang mga mata dahil sa liwanag. Pero nang marinig niya ang boses ko, agad siyang napasigaw sa galit at hiya. Nagdala ka pa ng 2 balde ng nakalalasong pestisidyo. Para lang dumaan sa may barbed wire. Yung kuha sa case naka-back up na sa cloud in real time. At yung mga pinag-usapan ninyo kanina, malinaw na malinaw din sa audio recording. Tumawag na ako ng pulis. Darating ang mga pulis ng bayan sa loob ng 15 minuto. Nang marinig nila ang salitang pulis, nagkatinginan ang 2 pang kasama niya. Nagkukumahog silang tumakas mula sa mga gansa, at mabilis na tumakbo papalayo sa dilim. Ni hindi na nila inalala si Zhao Xiaobiao. Gusto ring tumakbo ni Zhao Xiaobiao. Pero mahigpit na nakakagat sa pantalon niya ang leader na gansa. Dahil sa kaba at panlalambot ng tuhod, diretso siyang bumagsak sa putikan. Nang gabing iyon, ang kumukutitap na ilaw na pula at aso ng police car ay nagliwanag sa kalahati ng nayon. Si Secretary Hiyulan ay nagmamadaling pumunta kahit gabi na at balot pa sa jacket. Tinitingnan niya si Zhao Xiaobiao na pinupusasan, at ang 2 balde ng pestisidyo sa lupa. Nanginginig siya sa galit. Kinaumagahan, sa paggabay ni Hiyulan, namumugto ang mga mata, at nakayukong kumatok sa gate ko si Zhao Mankang. Itong dating siga, at basagulero, ay tila tumanda ng 10 taon sa isang gabi lang. Pabagsak siyang naupo sa may pasukan ng bakuran ko. Habang humahagulgol, Shen yan, pamangkin. Nakikiusap sa iyo si Tio. Pumunta ka na sa presinto at pirmahan ang kasulatan ng pag-aayos. Si Biao kasi nagkamali lang ng desisyon. Kung hahayaan mo siyang makulong, masisira ang buong buhay niya. Nakaupo lang ako sa silyang yantok sa bakuran. Hawak ang bigay ni Tandang Sun, na 2 maiinit pang itlog ng baybe, habang dahan-dahang binabalatan ito. Tio Zhao, noong hinayaan mong pumasok ang 3,000 bibe, sa bago kong taniman sa lotus pond, at niyurakan ang lahat ng punla ko. Bakit hindi mo naisip na masisira ang ilang buwan at daan-daang libo kong pinaghirapan? Tumingala ako, at kalmado siyang tiningnan. Kung hindi ako nagpakabit ng kiki kagabi, kung hindi ako nag-aalaga ng mga gansa, ngayong umaga, sa 800 ektaryang lawa na ito, kapag naglutangan na ang mga patay na bibe at isda, sa tingin mo ba, pupunta ka rito para umiyak at sabihing nagkamali ka lang? Magtatago ka lang sa bahay ninyo habang pumapalakpak sa tuwa. Namula ang buong mukha ni Zhao Mankang sa sinabi ko. Nanginginig ang mga labi niya, pero wala siyang masabi ni isang salita para ipagtanggol ang sarili. Umuwi ka na, kung ano man ang magiging hatol ng batas. Trabaho na iyan ng mga pulis at ng korte. Hindi ako tatanggap ng areglo, at lalong hindi ako pipirma ng kahit anong kasunduan. Tumayo ako, kinagatan ko ang binalatan kong itlog ng pato, at bumalik sa loob ng bahay. Malakas kong isinara ang pinto. Pagkatapos noon, dahil sa hinalang si Zhao Xiaobiao, ay nagtangkang sirain ang produksyon at operasyon ng negosyo. Nahatulan siya ng ilang buwang pagkakakulong. Mula noon, tuluyan ng binaliwala si Zhao Mankang sa aming baryo. Kahit sa mga naglalaro ng baraha sa ilalim ng malaking puno sa may bungad ng baryo, ayaw na siyang isali ng mga tao. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking ledger. Naging epektibo ang security plan. Naiwasan ang direktang pagkalugi na nagkakahalaga ng halos 300,000 yuan. Netong kita, isang gabing payapa, nalutas ang problemang gawa ng tao. Ngunit sunod-sunod namang dumating ang mga kalamidad. Sa simula ng Agosto, isang malakas na bagyo na hindi naranasan sa loob ng ilang dekada ang tumama sa timog. Ang Weather Bureau ay sunod-sunod na naglabas ng red alert para sa malakas na ulan sa loob ng 3 araw. Habang pinapanood ang ulat panahon sa telebisyon, muli akong kinabahan. Napakalawak ng 800 mo na lawa ng Lotus Root. Kung biglang tumaas ang tubig dahil sa malakas na ulan, hindi lang ang Lotus Root sa ilalim ng tubig ang mabubulok dahil sa matagal na kakulangan sa oxygen. Maging ang 3,000 baybe
ay aanurin din ng umaapaw na tubig mula sa lawa, at mawawalang parang bula. Noong hapon bago maglandfall ang bagyo, agad akong nagbigay ng utos. Agad akong nagpakuha mula sa bayan ng 2,000 sako at 5 truck ng dilaw na buhangin. Dala ni Tatang Son, ang 4 o 5 malalakas na lalaki sa nayon. Si Noong ang nagsisimula ng ambon. Sa pinakamababang bahagi sa timog ng lawa ng Lotus, abalang-abala sa pagpuno ng mga sako ng buhangin sa butas, para gumawa ng harang sa baha. Samantala, si Chawang ay may kasamang ilang babae, para tulungan akong alagaan ang 3,000 bibe, na ipasok lahat sa mas mataas at pinatibay na kulungan ng mga bibe, at naglagay ng windbreak net sa paligid. Palakas ng palakas ang hangin. Masakit ang tama ng patak ng ulan sa mukha. Pagsapit ng dapit hapon, bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng rumaragas ang hangin. Naging puti ang buong kalangitan at lupa. Tanging angal ng hangin ang maririnig, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa dike. Nakasuot ako ng kapote. May hawak na flashlight. Bawat oras, tinitingnan ko ang dike. 3:00 ng madaling araw, kasagsagan ng lakas ng ulan. Napansin ko na sa timog na bahagi, nagsimulang tumagas ang mga sandbag. Ang lupa sa ilalim ay tinatangay ng agos. At may mga palatandaan ng paglambot. Tatang Son, magsama ka ng mga tao rito. Malapit nang masira ang dike sa timog. Sumigaw ako ng buong lakas sa gitna ng malakas na hangin. Sa totoo lang, pagod na ang lahat at halos matumba na. Pero walang ni isang sumuko. Si Tatang Son, isang paay malalim. Isa na may mababaw, sumugod. Walang sabi-sabi. Dumiretso sa hanggang baywang na putikan. Ginamit ang kanyang katawan para pigilan ang mga sandbag na malapit ng dumulas. Bilis! Ipasa ang mga sako ng buhangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko talaga kung ano ang ibig sabihin ng ang nasa tama, maraming kakampi. Kung naging kasing sama lang ako ni Zhao Man Kang noon, siguradong hindi maisasalba ang palaisdaan ngayong gabi. Tumalon din ako sa tubig, kasama ang lahat na buhat-buhat ang mabibigat na sako ng buhangin. At nagkukumahog na takpan ang mga butas sa gitna ng putikan. Habang hirap na hirap kaming labanan ang baha, isang kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan. Aninag ko sa di kalayo ang pilapil. Ang anino ng isang taong nakasuot ng sirang kapote. Si Zhao Man Kang pala. Sadyang marupok na ang kulungan niya ng mga bibe. At mababa pa ang pwesto nito. Sa ganitong kalakas na ulan, siguradong matagal nang inanod ng baha ang kulungan niya. Nakatayo siya roon. Para bang gusto niyang makita kung ang palaisdaan ko ba ay nilamon na rin ng baha. Para mula sa aking kapahamakan, ay makahanap siya ng kahit kaunting konsuelo. Pero ang nakita niya ay kami, isang grupo ng mga tao sa gitna ng malakas na hangin at ulan, na bumuo ng isang pader ng taong hindi kayang tibagin. Nagsasalubong ang liwanag ng mga flashlight sa gitna ng bagyo. Ang diesel water pump ay umuugong na parang isang halimaw. Ang sobrang tubig sa lawa ay walang tigil na ibinubuga palabas sa mga kanal. Buong gabi kaming lumaban. Kinaumagahan, tumila na ang ulan at huminto ang hangin. Lumipas na ang bagyo. Bagsak akong napaupo sa maputik na pilapil ng lawa. Ang buong katawan ko ay wala ni isang malinis na bahagi. Ang mga kamay ko'y puro gasgas at sugat. Ngunit habang tinitingnan ko ang lawa, at ang lunti ang mga dahon ng lotus na ligtas sa panganib. Habang naririnig ang malalakas na kuwa-kuwa mula sa kulungan ng mga bibe, napahalakhak ako ng malakas. Sina Tatang Son at Aling Wang ay bagsak ding napaupo sa tabi ko. Nagkatinginan kaming lahat at sabay-sabay na nagtawanan. Kahit na pagod na kami, pero sa mga mata ng bawat isa, baka sa lahat ang galak ng tagumpay. Nang hapong iyon, dumating sa nayon si Kalihim Hiyulan kasama ang disaster relief team ng bayan. Matapos ang pagtatala, maraming pananim ng mga magsasaka sa buong nayon ang nasalanta. Tanging ang aking 800 ektaryang palaisdaan. Dahil sa mahigpit na paghahanda, at napapanahong pagpapatuyo ng tubig, halos walang natamong malaking pinsala. Sa halip, dahil nagdala ang bagyo ng masaganang ulan, mas lalo pa nitong pinabilis ang sirkulasyon ng tubig sa palaisdaan. Agad akong nagpasya na ilabas mula sa cold storage ang 50 kahon ng itlog ng bibe na dati kong inimbak, at ilang daang kilong sariwang huling isda. Ibinigay ko ito ng libre sa konseho ng nayon, para ipamahagi ni Hiyulan sa mga nag-iisang matatanda at mahihirap na pamilyang labis na naapektuhan. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyan nang naging maganda ang reputasyon ko sa nayon. Yung mga dating nagsitsismisan sa tindahan, na nagsasabing isa akong duwag na estudyante, na mga taga nayon. Ngayon kapag nakikita ako, kahit malayo pa ay magalang na akong tinatawag Boss Shen. Samantala, si Zhao Man Kang ay huli na sa pag-agap ng gabing iyon, kung saan-saan siya nang hiram ng pera. Yung ilang daang bibeng may sakit na binili niya, karamihan ay nalunod sa malakas na ulan. Ang mga natira naman ay dahil sa lamig at impeksyon mula sa maruming tubig, ay naghihingalo na. Pagkatapos ng bagyo, tiyak na may kasunod na magandang panahon. Pag-uwi sa bahay, naligo ako ng maligamam na tubig.
Binuklat ko ang medyo luma ng libro ng aking mga tala. Sa pinakabagong pahina, buong ingat kong isinulat, mga gasto sa pag-iwas sa baha, mga sanbag at bayad sa trabahador, 6,500 piso. Inventaryo ng ari-arian, 800 ektarya ng punla ng lotus walang pinsala, 3,000 baybe malulusog. Ani, puso ng mga tao. Pero tila desidido na talaga ang tadhana. Nasubukan kung gaano karami ang kaya kong harapin. Wala pang kalahating buwan pagkatapos ng bagyo. Kasabay ng mabilis na pag-init ng panahon. Ang lawaan ng lotus ay naharap sa isang hindi inaasahang krisis. Isang umaga, habang nag-iinspeksyon ako sa timog na bahagi ng lawa, napansin ko ang ilang dating lunti ang dahon ng lotus, na nagsisimula ng manilaw at kumulot ang mga gilid. Sumakay ako sa maliit na bangka para tingnan mabuti, at bigla na lang akong kinilabutan. Sa likod ng mga dahon ng lotus, ay siksikan at punong-puno, ng kulay abong mga salagubang tubig at aphids. At ang pinakamalala, nang bunutin ko ang isang ugat ng lotus, nakakita ko ng ilang puting ud, na kinakain ang mga bagong usbong. Hindi lang ulan ang dala ng bagyo, kundi pati na rin ang mga itlog ng peste mula sa mga kalapit na bukirin, na tinagay ng hangin at ulan. Sa isang mainit at maalinsangang kapaligiran, nagsimula silang dumami ng sobrang bilis. Tiningnan ni Tatang Sun ang mga kulot na dahon ng lotus, at napapalo sa kanyang hita sa sobrang pag-aalala. Yanzi, naku, masama ito. Ito ang salot sa lotus. Dati kapag nagtatanim kami ng lotus sa baryo, kapag nangyayari ito, kailangan naming mag-spray agad ng trichlorphon o abamectin. Kailangan nating gumamit ng matapang na gamot. Kung hindi, wala pang isang linggo, ang daan-daang ektaryang taniman ng lotus ay mabubulok na lang sa putik. Hindi pwede. Mariin akong tumanggi. Sa ngayon, hindi lang 3,000 bibe ang nasa lawa. Kakapakawala ko lang din ng mga binhinang isda. Kapag gumamit tayo ng matapang na pestisidyo, mamamatay nga ang mga peste. Pero itong marupok na sistema ng ekolohiya, tuluyan na akong malulugi. Malawakang mamamatay ang mga bibe at isda. Hindi lang ako malulugi ng husto. Dahil sa matitirang pestisidyo, ang mga lotus root ko ay magiging mababang kalidad. Mabilis na kumalat ang balita at nakarating kay Zhao Mankang. Noong araw na yon, sadya siyang nagsuot ng bagong damit, kumuha ng maliit na upuan, at umupo sa balkonahe ng ikalawang palapag ng bahay nila. Habang kumakain ng butong pakwan, sinisilip ako gamit ang kanyang largabista. Tawa siya ng tawa sa bawat makita niya. Tanga na sa kakaaral yang college graduate na iyan. Nanghihinayang gumasto sa pamatay peste. Sa tingin ko, itong 800 ektaryang palaistaan niya. Sa huli, puro bulok na ugat lang ang aanihin yan. Hindi ako gumawa ng iskandalo. Magdamag akong nag-research online tungkol sa agrikultura. At kinontak ko ang propesor ko sa agrikultura sa dati kong eskwelahan. Kinaumagahan, nag-tricycle ako papuntang bayan. Pero ang dala ko pabalik ay hindi pamatay peste, kundi 2 malaking Starbucks na mailamang. Mga buhay na hayop, lumapit si Tatang Son at Nanang Wang para sumilip. Natulala silang lahat, isang kahon punong-puno ng mga ladibog. At ang isa naman ay libo-libong buhay na semilya ng Dojo Loach. Tatang Son, Nanang Wang, hindi tayo gagamit ng lason ngayon. Magpapakawala tayo ng ating mga sundalo. Pinangunahan ko sila. Napakawalan ang mga ladibog ng paunti-unti. Sa mga lugar na pinakagrabing tinamaan ng peste. Kasabay nito ang mga semilya ng Dojo Loach. Ay pantay-pantay naming ikinalat sa mababaw na tubig. Likas na kalaban ng mga aphid ang mga ladibog. Mabilis silang kumalat sa mga dahon ng lotus. At sinimulan ang isang walang awang paglipol. Ang mga Dojo Loach naman ay mga isdang kumakain ng kahit ano sa ilalim. At gustong-gusto nilang sumisid sa putikan para humanap ng pagkain. Yung mga uod na nagtatago malapit sa mga ugat ng lotus, ang naging pinakamasarap na natural na pagkain para sa kanila. Para suportahan ang biological control, nagpaluto ulit ako ng ilang malalaking bariles ng matapang na pinakulo ang sili at bawang. Ginamit ko ang sprayer sa mga lugar na hindi pa apektado, para sa isang non-toxic na plant-based repellent. Sa loob ng 5 araw, hinihintay ako ni Zhao Manchang na masaksihan ang malawakang pagkamatay ng mga tanim na lotus sa lawa. Pero, ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal. Sa kanyang mukha, sa ika-6 na araw, hindi lang hindi kumalat ang mga kulubot na dahon ng lotus, kundi himalang tumayo pa itong muli. Tumaba ang mga ladibog, at nagsiliparan sa pagitan ng mga dahon ng lotus. Ang mga isdang putik ay walang tigil sa pagbaon sa putik. Nalubos na nagpaluwag sa putik sa ilalim, at nagbigay ng mas maraming oxygen sa mga ugat ng lotus. Ang paglago nito ay mas mabilis pa kaysa bago ang bagyo. Paminsan-minsan, nakakahuli ang mga bebe ng ilang isdang putik na lumalangway sa ibabaw para gawing pagkain. Hindi lang hindi bumagsak ang ecosystem ng buong lotus pond, kundi nakabuo pa ng isang mas perpektong closed-loop system. Noong dapit hapon na iyon, pinanood ko sa kabilang pampang sa balkonahe ang likod ni Zhao Manchang habang galit na ibinabagsak ang palanggana. Binuklat ko ang aking ledger at isinulat. Gasto sa biological control, 1,200 yuan. Kita,
Isang napakatibay na eco-friendly mixed farming system. At ang maaasahang mataas na halaga ng isdang putik bilang GIS product sa hinaharap. Isinara ko ang ledger. Lumapit ako sa bintana. Pinanood ang sikat ng araw na muling tumama sa kumikinang na tubig. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kapayapaang ito. Tila ba sa tingin ng langit, itong 800 ektarya kong taniman ng lotus ay hindi pa nakakaranas ng sapat na pagsubok. Sa huling bahagi ng Agosto, na dapat sana'y tag-ulan sa timog. Pero kakaiba ngayong taon, dahil dumating ang mahigit 20 araw na sunod-sunod, na matinding init, ang nakakapasong araw. Araw-araw, parang may nakabitin na malaking pugon sa itaas. Pati hangin ay tila nababaluktot sa tindi ng init. Ang pinakamatindi sa lahat, ay ang pangunahing daluyan ng tubig mula sa reservoir sa itaas ng ilog. Kitang-kita ang pagbaba ng level ng tubig. Sa loob lang ng wala pang isang linggo, yung dati kong kumikinang dalawa ng lotus, bumaba na ang level ng tubig ng halos 20 sentimetro. Nagsimula nang lumitaw ang putik sa mababaw na bahagi. Natuyo at nagkabitak-bitak. Naglalabas ng masangsang na amoy. Dati sa tubig, ang mahigit 3,000 itik na malayang lumalangoy. Ngayon sa sobrang init, nagtatago na lang sa lilim ng mga tambo. Mabilis na humihingal habang nakabuka ang bibig. Kahit ang mga high-protein na pagkain na isinasaboy ko, ay hindi na nila pinapansin. Kung magpapatuloy ang tagtuyot na ito, sa loob ng wala pang 10 araw, hindi lang ang mga bagong tubo na lotus, ang magiging hungkag dahil sa kakulangan sa tubig. At mangingitim, dahil sa pagdami ng sustansya sa tubig. Magdudulot din ito ng pagdami ng mga parasito. Ang bagong tayong ecosystem ay masisira ng tuluyan. Yanzi. Kakaiba ang panahon ngayon. Si matandang Sun na nakasuot ng sombrero ay nakaupo sa bitak-bitak na pilapil ng lawa. Habang humihigit ng kanyang tabako, napakunot ang kanyang noo sa pag-aalala. Ang ilang ektaryang palaya ni matandang Lee sa kanlurang bahagi ng nayon. Kalahati na ang natuyo. Ang pangunahing daluyan ay 2 oras na lang nagpapakawala ng tubig sa isang araw. Hindi na talaga umaabot dito sa atin. Inuubos na ng mga nayon sa itaas ng ilog. Habang tinitingnan ko ang thermometer, napapalapit na sa 39 na degree. Mabigat sa loob na tumango ako. Sinubukan kong tawagan ang water supply station sa bayan. Ang sagot nila ay buong probinsya daw ay nakikibaka sa tagtuyot. May mahigpit na rasyon para sa tubig na pang-agrikultura. Masyadong malaki ang 800 ektarya kong lawa ng lotus. Hindi ko na kayang asikasuhin lahat. Hinayaan akong humanap ng paraan para iligtas ang sarili ko. Noong mga panahong gulong-gulo na ang isip ko, si Zhao Mankang ay bigla na lang lumitaw na tila masayang humihimig. May kasamang isang lalaking malaki ang tiyan. Isang middle-aged na lalaki na may kip-kip na leather na bag. Nagpakita sa tabi ng aking lotus pond. Aba, college graduate. Tingnan mo, kitang-kita na ang ilalim ng lawa mo. Hindi ka ba nang hihinayang? Matagal ko nang sinabi sa iyo. Kayong mga kabataan, masyado kayong padalos-dalos. Sa sobrang laki ng hakbang, baka mapilayan ka. Nang makita ni Zhao Mankang na hindi ko siya pinapansin, ay masigasig niyang itinuro ang middle-aged na lalaki sa tabi niya at ipinakilala ito. Ito si Boss Qian, ang sikat na sikat dito sa ating bayan. Espesyalista siya sa pagbili at pagbenta ng mga produktong agrikultural. Si Boss Qian ay isang napakabuting tao. Nabalitaan niyang tinamaan ng tagtuyot ang ating nayon. Kaya sadya siyang pumunta rito para tumulong sa mga mahihirap. Ang lalaking tinatawag na Boss Qian. Inayos ang suot niyang salamin na may gintong frame. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kayo si Boss Shen, hindi ba? Bata at may potensyal. Pero itong kabuhayan sa agrikultura ay hindi nakukuha sa puro pag-aaral lang. Sa ngayon, wala sa panig mo ang panahon at pagkakataon. Nabalitaan kong malapit nang matuyo ang lawa mo. Medyo nahulaan ko na sa isip ko ang kanilang pakay. At mahinahon akong nagtanong. Ang tipo ko kasing tao ay yung mahilig tumulong sa mga nangangailangan. Sa bandang itaas ng ilog, sa Chengjiagu, may kontrata ako sa isang abandonadong industrial water pumping station. Konektado iyon sa isang ilog sa ilalim ng lupa. Sagana ang supply ng tubig doon. Basta't pirmahan mo lang itong kontrata. Pinapangako ko, araw-araw kong susuplayan ng tubig itong 800 mumong lawa. Hanggang sa anihan, kinuha ko ang kontrata at sinulyapan ito. Napatawa na lang ako ng mapakla. Diretsyong ibinalik ang kontrata. Sa dibdib ni Zhao Mankang. Boss Qian. Ang mahal naman ng tulong na inaalok ninyo. Sa gitna ng kagipitan, ang lotus root na aanihin sa taglagas. Ang presyo sa merkado ay hindi bababa sa 3 piso at 50 sentimo bawat kalahating kilo. Pero sa kontrata mo piso't 20 lang ang nakalagay para sa lahat. Itong 3,000 dekalidad na baybe, na pinalaki sa fermented na pagkain, bibilhin mo sa presyo ng ordinaryong bibing may sakit. 30 piso bawat isa at pilit mo pang kinukuha. Hindi ito pagtulong sa mahirap. Ito ay pagsasamantala sa kapwa. Nang marinig yon ni Zhao Mankang, agad siyang nagtatatalon sa galit at sumigaw. Shen yan, huwag kang walang utang na loob. Sa ngayon, bukod kay Boss Qian, sino pa ba ang makakapagbigay sa iyo ng tubig? Wala pang isang linggo.
Mabubulok lang na parang putik lahat ng lotus root mo sa lawa. At mamamatay sa uhaw ang lahat ng baby mo. Pagdating ng araw na yon, kahit magmakaawa ka pang ibenta yan. Wala na yan halaga kahit isang kusing. Pinigilan ni Boss Kian ang pagsisigaw ni Zhao Mankang. At kalmadong isinilid pabalik ang kontrata sa kanyang bag. Binata, maganda yang may paninindigan ka. Pero sa totoong buhay, hindi ka mabubuhay sa paninindigan lang. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos ng 3 araw, kahit na ikaw pa ang magmakaawa sa akin, bababaan ko pa ng 20% ang presyo. Pagkasabi noon, mayabang siyang umalis kasama si Zhao Mankang. Habang pinagmamasdan ko silang papalayo, napakuyom ang mga kamao ko. Halatang halata si Zhao Mankang. Matapos malugi ng malaki dahil sa akin, ay hindi matanggap ang pagkatalo. Kaya nakipagsabuatan siya sa isang ganid na negosyante. Para tuluyan akong pabagsakin. Basta't pirmahan ko lang ito model. Hindi lang sarili kong pera ang ginastos ko sa pinaghirapan ko ng 6 na buwan. Kundi tuluyan pa akong magiging murang makina para lang kumita sila. Tatang Sun, noong nagkakaroon ng matinding tagtuyot dito sa baryo, paano po kayo naghahanap ng tubig? Noong mga nakaraang taon, nagpahukay ng ilang balon ang kapitan kasama ang mga tao. Pero makapal ang mga bato sa ilalim ng lupa dito sa atin. Kaya mababaw na tubig lang ang nakukuha. Ilang araw lang nagamitin, natutuyo na agad. Para mapuno yung 800 ektaryang palaistaan mo. Maliban na lang kung mabubutas mo yung 200 metrong kapal na adobe. Pero masyadong malaki ang gastos. Isang set pa lang ng gamit, aabutin na ng 10,000 libo. Kailangan mo pa kumuha ng mga profesional na tagahanap ng tubig. Kaya walang nangangahas na sumubok niyan. Pagbalik ko sa bahay, binuklat ko ang libro ng mga gastusin ko. Dahil sa pagbili ko ng mga baybi noon, pagpapakabit ng thesis, pagbili ng mga puting gansa, at paghahanda sa bagyo, ang natitirang pera sa kamay ko, ay wala ng 40,000 piso. Kung magpapahukay ako ng deep well, kailangan ko pang bumili ng malakas na water pump at maglatag ng mga tubo. Kulang pa ako ng hindi bababa sa 20,000 piso. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang kababata kong si Zhao Lang. Sa telepono, Lang, tulungan mo naman ako. Pautangin mo ako ng 20,000 piso. At tulungan mo rin akong mahanap ang pinakamaasahang team na naghuhukay ng balon sa probinsya. Yung kayang bumasag ng bato na 200 metro ang lalim, yung may mabibigat na gamit. Natahimik siya sa kabilang linya ng ilang segundo. Napasinghap si Zhao Lang. Yan, nababaliw ka na ba? Yang pagpapahukay ng deep well ay, paano kung pagdating sa 200 metro wala palang tubig? O kaya hindi sapat ang lalabas na tubig? Masasayang lang ang pera mo niyan. Narinig ko na ang tungkol kay Boss Kian. Hayaan na nating kumita tayo ng kaunti ngayong taon. Magpakumbaba ka na lang sa kanya. Impossible. Kapag ako, si Shenyan ay yumuko ngayon. Sa mga susunod na araw dito sa baryo, kahit sinong aso't pusa ay aapak-apakan na lang ako. Kailangan kong hawakan ang sarili kong kapalaran. CJ, ang tigas talaga ng ulo mo. Dedeposito ko ang pera sa card mo bukas ng umaga. Hahanap ako ng koneksyon para sa drilling team ngayong gabi. Bukas ng gabi, papasok na sila sa baryo. Pagkababa ko ng telepono, magdamag kong binalikan ang mga notes ko sa agricultural engineering noong college. Hindi sapat na basta lang kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa para sa irigasyon. Malamig ang tubig mula sa malalim na balon. At sagana rin ito sa mineral. Kung direkta itong ibubuhos ng maramihan sa lotus pond, hindi lang madaling magkakasipon ang mga bebe. Pati ang mga lotus ay titigil sa paglaki dahil sa lamig. Kailangan kong magtayo sa pagitan ng water source at ng lotus pond ng isang ecological filter pond para maging buffer at pansala. Kinabukasan, sakto sa oras, dumating ang pera ni Zulang. Sina Lolo Son at Tiawang. Nang mabalitaan nila na magpapahukay ako ng sarili kong deep well, at haharapin ko si Boss Kian, kusa nilang isinama ang ilan sa mga pinakamasisipag na mga kababaryo namin. Yanzi, nabalitaan na naming lahat na si Zhao Mankang ay nakipagsabuatan sa tagalabas para apihin ang mga taga rito. Hindi namin ito palalampasin. Huwag kang mag-alala sa bayad namin sa mga susunod na araw. Sabihin mo lang ang ipapagawa mo. Habang tinitingnan ko ang kanilang mga simple ngunit determinadong mukha, nangilid ang mga luha ko. Itinuro ko ang hilagang bahagi ng lotus pond. Isang abandonadong lupa na bahagyang nakaangat. Lolo Son, Tita Wang. Ngayon, dito mismo tayo. Maghuhukay ng isang hagdan-hagdang ecological filter pond. Sa sumunod na 2 araw, ang buong gilid ng lotus pond ay naging isang abalang-abalang construction site. Sa umaga, pinangunahan ko ang lahat sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ayon sa iginuhit kong plano, nakahukay kami ng 3 mababaw na lawa na magkakaiba ang taas. Naglatag kami sa ilalim ng lawa ng makapal na layer ng magaspang na buhangin at graba, zeolite at uling. At nagtanim kami sa lawa ng mga halamang pantubig na may malakas na kakayahang maglinis at magpanatili ng tubig.
Tulad ng tambo at kanalili, pagkatapos pump ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Dadaan muna ito sa tatlong lawa na ito, para uminit sa sikat ng araw, para sa pagsasala at oxidation. At sa huli, bilang umaagos na tubig, dahan-dahang dadaloy ito papunta sa lotus pond. Nang dapit hapon ng ikatlong araw, habang padilim na, kasabay ng isang nakabibinging ugong, yung nahanap ni Zhou lang sa tulong ng kanyang mga koneksyon. Isang heavy-duty na crawler drilling rig. Sa wakas ay nakapasok na sa nayon. Para hindi kami mapansin ni Zhao Mankang, sinadya naming magsimula sa gabi. Ang ugong ng drill ay mas lalong maririnig sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pulgadang natatago sa bato ay may kasamang maraming putik at ang masangsang na amoy ng nasusunog na diesel. Nakatitig ako ng mariin sa butas. Ang puso ko'y tila sumasabay. Sa malakas na pagyanig ng drill, 50 metro, 100 metro. Lumipas ang unang araw. Maliban sa tuyo at abuhin ng mga durog na bato, wala kaming nakita kahit isang patak ng tubig. Kinabukasan, tirik pa rin ang araw. Ang lebel ng tubig sa lawa ng lotus ay bumaba na sa kritikal na lebel. Halos kalahati ng mga dahon ng lotus ay tuluyan ng natuyo, parang mga sinunog na papel na nakalupaypay sa maputik na tubig. Humina na ang pagkwak ng mga baybe. Ang 50 gansang leon head ay iritableng nagkakawag-kawag din sa putikan. Si Zhao Mankang at si Boss Qian ay dumating sa tamang oras sa tabi ng lawa. 3 araw na ang lumipas. Shen Yan, tiningnan ni Boss Qian ang mukha kong puno ng putik, at ang pagod kong mga mata, na para bang tumitingin sa isang tupang kakatayin. Narinig ko, sinusubukan mo raw gawin ang isang malaking kalokohan sa paghukay ng malalim na balon. Haha, huwag ka nang mangarap. Ang ilalim ng lupang ito ay puro matigas na bato. O ano na, itong kontrata. Ngayon ay maaari mo na lang pirmahan sa 20% ng market price. Pirmahan mo na. Tatawag agad ako ng truck ng tubig para sagipin ka. Estudyante, pirmahan mo na dali. Kapag nagtagal ka pa ng kaunti, itong lawa mo ay magiging isang malaking libingan na. Hindi ko sila pinansin, ni hindi ko man lang sila sinulyapan. Sa halip, tumalikod ako at naglakad papunta sa umuugong paring drilling machine. Sa mga oras na iyon, nakabutas na kami ng 180 metro sa ilalim ng lupa. Masyadong matigas ang mga bato. Pudpod na ang drill bit. Boss Shen, kung magpapatuloy pa tayo sa pagbutas, baka kailangan nating magdagdag ng bayad para sa diamond drill bit. At hindi pa rin sigurado kung mailalabas na tubig. Itutuloy mo pa ba? Nagtiim ang mga bagang ko, habang nakatingin sa hindi kalayuan. Nag-aalalang naghihintay sina Lolo Son at Yawang. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ng kanyang ama. Magtrabaho ka ng mabuti. Huwag kang matakot sa hirap. Iyon ang bilin nito. CJ, palitan ang drill bit. Kahit butasin ko pa ang buong lupa, kailangan kong makakita ng tubig. 3:00 ng hapon. Napakasakit sa balat ng sikat ng araw. Nakatayo si Boss Qian sa lilim ng puno, hindi kalayuan. Naiinip na sumulyap sa kanyang relo. Handa nang lumapit para magbigay ng ultimatum. At sa mga sandaling iyon, ang drill rig ay naglabas ng isang napakababang ugong. Natunog. Kasunod nito, biglang yumanig ng malakas ang buong sasakyan. Tagos na. Nabutas na ang matigas na bato. Biglang sumigaw sa tuwa ang operator. Agad niyang hinila pababa ang lifting lever. Sa sumunod na segundo, isang malakas na bugso ng tubig, na marumi at may halong putik, na parang isang galit na dilaw na dragon, ay bumulwak mula sa butas na ginawa. Tumalsik ito pataas ng 7 hanggang 8 metro. Ang tilamsik ng tubig sa ilalim ng tirik na araw, ay lumikha ng isang nakakasilaw na bahaghari. May tubig na nga! Sa sobrang tuwa ni Lolo Son, itinapon niya ang kanyang salakot, para siyang bata sa putikan, na tumatalon-talon sa tuwa. Si Tiawang at ang ilang mga taga nayon ay nagsigawan din sa tuwa at nagyapusan. Ang aking kaba sa loob ng 3 araw ay tuluyan nang nawala sa mga sandaling iyon. Nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo na lang ako sa putikan. Hinayaan ko lang ang napakalamig na tubig mula sa ilalim ng lupa na bumuhos sa aking buong katawan. Ang lamig talaga ng tubig. May dalang tamis mula sa kailaliman ng lupa. Mabilis, nahugasan ang putik at buhangin. Ang bumulwak ay napakalinaw na tubig. Isang walang patid na agos ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Mabilis naming ikinabit ang isang high-power na deep water pump at isang industrial water pipe na kasinlaki ng mangkok at pinadaloy ang tubig papunta sa bagong gawang terraced ecological filter pond. Ang malamig na tubig habang dumadaan sa terraced pond ay nasala ng mga buhangin at bato. Dumaan sa oksidasyon mula sa halaman at mabilis na uminit dahil sa sikat ng araw. Naging isang masigla at malinaw na agos. Sa wakas, sa malakas na pag-agos, bumuhos ito sa natuyot na lawa ng lotus. Tila biyaya pagkatapos ng matinding tagtuyot. Yung mahigit 3,000 na mga patong batik na halos mamatay na sa init. Nang marinig ang lagaslas ng tubig, agad na umingay ng pagkalakas-lakas. Kwaak-kwaak. Ang maririnig. Nagkandara pa silang lahat papunta sa pinanggagalingan ng tubig. Ang bitak-bitak na putik.
Nang mabasa ay gumawa ng mahinang tisasaski. Natunog, yung mga dahon ng lotus na kanina ilanta, ay para bang kitang-kita mong muling tumitindig. Tumayo ako, pinunasan ko ang putik sa aking mukha. Lumapit ako kay Boss Kian na tulala na sa nakita. At kay Zhao Mankang. Boss Kian, mukhang ang dignidad ko ay hindi lang nagbunga ng pera, kundi nagbunga rin ng isang bukal na hinding-hindi matutuyo. Yang tulong mo, itabi mo na lang para sa iba. Agad na namutla sa galit ang mukha ni Boss Kian. Yung monopolyo at malaking kita na akala niya isigurado na, ay biglang nawasak dahil lang sa isang malalim na balon. Sinamaan niya ng tingin si Zhao Mankang, at umalis ng walang imik at padabog. Si Zhao Mankang ay napalugmok na parang lantang gulay. Hindi niya lubos maisip kung paano ito nangyari. Ang tagtuyot na akala niya ipabor pa sa kanya. Paano ko na naman nabaliktad ang sitwasyon? Nang gabing iyon, rinig sa buong nayon, ang ingay mula sa 800 ektarya kong palaisdaan. Ang ugong ng mga water pump at masayang huni ng mga baybe. Sa ilalim ng bumbilya sa loob ng aking silid, binuklat ko ang kwadernong sumama sa akin. Sa pagharap sa hindi mabilang na krisis, buong ingat kong isinulat dito. Proyekto sa paghukay at pagtatayo ng ecological filter pond. Gastos 65,000 yuan. Utang 20,000 yuan. Inventaryo ng ari-arian. Nakamit ang sariling malalim na pagkukunan ng tubig. Naabot ang pinakamataas na antas ng proteksyon sa tagtuyot. Mga tala, tuluyang pinutol ang kontrol ng mga tagalabas. At ang panganib na magipit sa kanila. Ang ambisyon ni Boss Kian, ang masamang balak ni Zhao Mankang, ay parang tuyong putik lamang. Sa huli ay aanurin din ng aking tubig hanggang sa luminis. Isinara ko ang kwaderno. Naglakad ako papunta sa bintana, pinagmamasdan ang maningning na liwanag ng buwan, na muling tumatama sa kumikinang na tubig. Sa sandaling iyon, alam ko na, ang lupaing ito, sa wakas ay tuluyan ng, may tatak ng pangalan kong Shenyan. Dahil sa mga baybe, ang aking palaisdaan ay tuluyan ng nabuhay. Sinunod ko ang paraan na itinuro sa akin ni Zulang. Inihalo ko ng tama ang mga patuka. Kinakain ng bibe ang mga peste. Ang kanilang dumi ang nagsisilbing pataba sa tubig. Ang mga punla ng lotus ay lumago ng malusog dahil sa dumi ng mga bibe. Ang mga luntiang dahon ng lotus ay unti-unting kumakalat araw-araw. At hindi nagtagal ay natakpan na ang buong lawa. Nagtanim ako ng mga talahib sa gilid ng palaisdaan. Bilang isang natural na harang, para hindi magkalat ang mga bibe. Naglagay din ako ng mga semilya ng isda sa lawa. Kinakain ng isda ang mga tira-tira sa dumi ng bibe. Kinakain naman ng bibe ang mga uod sa tubig. Ang lotus root ay sumisipsip ng sustansya mula sa ilalim. Ang tatlo ay bumubuo ng isang kumpletong cycle. Minsan, dumalaw si Zhao Lang. Naglakad-lakad siya sa tabi ng lawa. Tinapik niya ang balikat ko at sinabing, "Itong integrated farming na sinimulan mo, mas malaki ang kita kaysa sa pagtatanim lang ng lotus root." Tiningnan ko lang ang berding-berding lawa. Hindi ako umimik, pero naalala ko noong nagsisimula pa lang ako. Yung mga natapakang punla ng lotus root, mula sa naputol na bahagi ay tumutulo ang maputing katas. Dumating na ang taglagas. Panahon na ng anihan sa taniman ng lotus root. Nag-upa ako ng ilang tao para maghukay ng lotus root sa lawa. Ang mga sariwang lotus root, isa-isang hinuhugot mula sa putik. Malalaki at mapuputi. Napakaganda ng kalidad. Sunod-sunod din ang ani ng mga lotus pod. Siksik sa buto. Manamis-namis at masarap. Pagdating sa bayan, pinag-aagawan ito ng mga tindero. Ilang araw lang ay ubos na agad. Tumaba na rin ang mga baybe. Pumili ako ng isang batch. Ibinenta ko sa katayan sa bayan. Ang mga natira ay patuloy kong inalagaan para mangitlog. Nakakakuha ako ng 7 hanggang 800 sa isang araw. Puro high protein na pagkain ang pinapakain sa kanila. Kaya malalaki ang itlog ng baybe. Mas mahal kaysa sa ordinaryong itlog ng baybe. Pagsapit ng katapusan ng taon, maaani na rin ang mga isda. Kinausap ko na agad ang mga buyer. Kahit nasa lawa pa, na-order na lahat. Malapit na ang Mid-Autumn Festival. Tamang-tama ang panahon para sa bentahan ng itlog ng baybe at sariwang lotus root. Para makaiwas sa pagbarat ng mga karaniwang tindero. Nagpa siya kong tahakin ang 100. Na hindi pa kailanman nagawa ng mga taga na yun. Commerce Retail. Nagrehistro ako ng isang short video account na tinawag kong Shenja Ecological Lotus Pond. Araw-araw kumukuha ako ng video ng mga pato na lumalangway sa lunti ang lawa ng lotus, ng malalaking puting gansa na nagpapatrolya sa tabi ng lawa, at pati na rin ng mga bagong hukay, na matataba at mapuputing lotus root na may sariwang putik pa. Nagpa-custom made din ako ng isang batch, ng maliliit na basket na gawa sa kawayan na may daluyan ng hangin at hindi madaling mayanig. At mga sapi na dayami para ipambalot sa mga itlog ng pato. Ginamit ko ang slogan na pesticide-free ecological free range. Bilang aking brand, ang mga itlog ng pato na galing sa mga alagang pinapakain ng high-protein fermented feed ay may pula ng itlog na kulay kahel at katakam-takam, buhaghag at mamantika. Pagka-post ko pa lang ng video, agad itong nakaakit ng isang grupo ng mga health-conscious na customer mula sa syudad. Dagsaan ang mga order.
Ang retail price ay mas mataas pa nga, ng 30% kaysa sa inaasahan ko. Habang pinapanood ko ang sunod-sunod na delivery truck, na umaalis mula sa tabi ng aking lawa, talagang nanlaki ang mga mata sa inggit ni Zhao Mankang. Hindi na siya nangahas na gumamit ng harap-harapang paraan. Kaya nagsimula siyang manira ng patalikod. Hinanap niya ang kanyang malayong pamangkin, na nagtatrabaho bilang attendant sa internet cafe sa bayan, at gumawa ng 12 ng mga dummy account, para walang tigil na mag-spam ng masasamang komento sa mga short video ko. Huwag kayong bibili. Nilagyan ng nakalalasong pestisidyo ang lawa sa farm na iyan. Ano ang ecological free range? Lahat iyan ay pinalaki lang sa hormones. Nakaka-cancer ang mga itlog ng pato niya kapag marami kang kinain. Taganayon din nila ako. Maitim ang budhi ng taong iyan, gagawin lahat para sa pera. Mabaho ang tubig sa lawa nila. Ang kasinungalingan kapag inulit-ulit ay nagiging katotohanan. Ang mga manonood online ay kadalasang hirap makakilala ng totoo. Sa loob lamang ng ilang araw, hindi lang bumaha ang masasamang komento. Sa backend, dumagsa ang mga refund request. Tinitingnan ni Chawang ang mga package na isinauli. Nagpupunas siya ng luha sa sobrang pag-aalala. Yanzi, paano na to? Malinis naman ang produkto natin. Pero sinisira lang nila dahil sa masasamang bibig nila. Habang tinitingnan ko ang screen, at ang mga komentong puno ng kasamaan, napangisi ako ng malamig kapag biktima ka ng cyberbullying. Habang pilit kang nagpapaliwanag, lalo ka lang nilang sisiraan. Pero sa harap ng katotohanan, lahat ng chismis ay walang binatbat. Tia Wang, pakitawag po si Lolo Sun at ang iba pa. Hindi muna tayo magpapadala ng mga order ngayon. Magla-livestream tayo. Alas 3 ng hapon, maganda ang sikat ng araw. Inayos ko ang cellphone. At sinimulan ko na ang livestream na walang kahit anong filter. Mga kaibigan, maraming kumakalat na chismis tungkol sa aming Lotus Pond kamakailan. Hindi ako magpapaliwanag. Ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Hawak ko ang cellphone. Nagsimula akong maglakad mula sa bukana ng tubig na sobrang linaw. Itinutok ko ang kamera sa ibabaw ng tubig, sa mga bibe na payapang kumakain ng halaman. Itinutok ko rin sa ilalim ng tubig kung saan malayang lumalangoy ang mga isda at hito. Pagkatapos, hinubad ko agad ang sapatos ko. Itinaas ang lailayan ng pantalon ko at bumaba sa lawa. Sa harap ng libu-libong manonood sa livestream, gamit ang mga kamay ko, humukay ako sa putik at kumuha ng isang lotus root na sobrang puti. Hinugasan ko lang saglit sa tubig ng lawa, at kinagatan ko agad ng malaki. Ang malutong na tunog ng pagkagat ko ay narinig sa buong livestream sa pamamagitan ng mic. Kung may matapang na pestisidyo rito, hindi mabubuhay ang mga isda sa lawang ito. Kung may mga hormone naman, hindi ko kayang kainin ng hilaw ang lotus root na ito. Pagkatapos, pumunta ako sa kulungan ng mga bibe, at kumuha ako ng 4 na bagong itlog ng bibe. Nag-set up ako ng isang maliit na kalan, at agad ko itong nilaga sa tubig. Hiniwa ko. Yung kulay kahel na mamula-mula at medyo transparent. Namamantikang pula ng itlog. Sa ilalim ng high-definition na camera, ipinakita nito ang perpektong kalidad. Agad na nagbago ang ihip ng hangin sa livestream. Grabe, ang ganda ng pula ng itlog na ito. Yung ganitong klaseng kalidad, siguradong hindi galing sa pagkain na may halong hormones. Astig itong streamer na ito. Kumakain ng hilaw na lotus root. Bilib ako sa ecological environment dito. Nagsisisi akong kinansela ko yung order ko. Streamer, bilis ay post mo na yung link. Bibili ako ng 10 basket. Yung 2 oras na livestream na iyon, hindi lang nito tuluyang winasak ang mga chismis na gawa-gawa ni Zhao Manchang. Nagkaroon pa ako ng 100,000 followers sa isang gabi lang. Naubos lahat ang stock ko noong araw na iyon. Pati nga 1/3 ng lotus root para sa tagsibol sa susunod na taon ay na-pre-order na. Sinubukan ni Zhao Manchang na sirain ang reputasyon ko gamit ang mga chismis. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, siya pa ang naging pinakamalakas na marketing promoter ko. At ang mas importante, itong livestream na gumawa ng ingay sa business district ng bayan ay nakuha ang atensyon ng isang bigatin. 3 araw pagkatapos ng livestream na iyon, araw din kung kailan ang malakihang pag-ship out ng mga order. Ang pinakamalaking wholesaler ng mga produktong pang-agrikultura sa bayan. Si Boss Lee ay personal na nagmaneho ng malaking truck papunta sa aming baryo. Kilalang big-time client si Boss Lee sa probinsya. Dalubhasa siya sa supply chain ng mga high-end na organic na produktong pang-agrikultura. Hindi ko alam kung saan narinig ni Zhao Manchang ang balita. At ang kapal ng mukha niya, dinala niya gamit ang tricycle yung mga produktong pinag-ipunan pa niyang bilhin. Ilang dosenang payat at masakiting bibe na basta lang niyang inalagaan. Ang humarang sa sasakyan ni Boss Lee. Pinipilit niya si Boss Lee na bilhin din ang kanyang paninda. At walang hiyang sinasabi na, mga native duck daw iyon na pinalaki sa organic na pagkain at malayang nakakagala. Bumaba si Boss Lee sa sasakyan. Kumunot ang noo, at sinulyapan ang mga bibing magugulo ang balahibo. At puno ng muta ang gilid ng mga mata. Ni hindi man lang siya nagtanong ng presyo. Agad siyang umiling para tumanggi. Nataranta si Zhao Mankang. At patuloy pa rin sa pangulit sa gilid.
Sa sandaling iyon, dumating ako kasama sina Lolo Sun at ang iba pa. Tulak-tulak ang maayos na nakahanay ng mga basket na kawayan. Puno ang mga basket ng mga bibi mula sa aking palaisdaan. Ang mga bibing iyon ay pawang matataba at maluluso. Ang kanilang mga balahibo ay makintab sa sikat ng araw, senyales ng kalusugan. Punong-puno ng sigla. Pagkakita ni Boss Lee sa aking mga produkto, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng isa at tinimbang-timbang ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ininspeksyon niya ang paa at mga balahibo nito. Tumango siya at malakas na tumawa sa sobrang kasiyahan. Boss Shen, kakaiba ang kalidad ng mga produkto mo. Ito ang tunay na organic farming. Sa harap ng lahat ng mga usyoserong residente, agad na nagdesisyon si Boss Lee. Hindi lang niya binili sa presyong mas mataas pa sa merkado ang aking unang batch ng mga baybe, kundi pumirma pa siya kaagad ng isang pangmatagalang eksklusibong kontrata sa supply para sa susunod na taon. Hindi lang mga bibe at itlog ng bibe ang kasama sa kontrata. Kasama rin pati ang mga dekalidad na lotus root mula sa aking palaisdaan. At ang mga isda na malapit ng anihin ay sakop na rin lahat. Si Zhao Mankang, habang tulak-tulak ang kanyang sirang tricycle, ay malungkot na nakatayo sa gilid ng mga tao. Habang pinapanood si Boss Lee, na iniabot ang makapal na bungkos ng pera sa aking mga kamay bilang paunang bayad. Sa sandaling iyon, nakita kong tuluyang yumuko ang kanyang dating mayabang na tindig. Sa wakas naintindihan na niya na ang panahon ng kanyang pambubuli at pagiging salbahe dito sa baryo ay tuluyan ng dinurog ng agham at ng tunay na kakayahan. Nung gabing iyon, pinakyaw ko ang pinakamalaking kainan sa baryo. Naghanda ako ng 5 lamisang piging. Inimbita ko si Hiyulan, si Zhao Lang, pati na rin si Matandang Sun na nagtatrabaho sa aking palaisdaan. Si Tiawang at ang lahat ng mga taga-baryo. Masaya ang lahat sa salu-salo. Sama-sama silang nagtaas ng baso para batiin ang tagumpay ng aking negosyo. Maliban lang sa mag-amang Zhao Mankang, mahigpit na nakasara ang pinto nila. Kahit ang ilaw na paborito nilang buksan ay hindi man lang sinindihan. Noong araw ng pagkukwenta, nakaupo ako sa ilalim ng ilaw habang binubuklat ang libro ng kita. Binawas ko ang lahat ng gastos mula sa kita. At isinulat ang kabuang tubo sa huling linya. Ibinaba ko ang panulat. Sumandal ako sa upuan. At huminga ng malalim. Hindi lang nabawi ang mahigit 70,000 nawala sa akin. Kumita pa ako. Tinawagan ko ang mga magulang ko. Matagal na natahimik ang tatay ko sa kabilang linya. Bago siya nagsalita, "Magaling." Nanginginig ang boses ng nanay ko. "Hindi na sayang ang ilang buwang paghihirap mo." Sumandal ako sa upuan. At tulalang nakatingin sa ilaw ng ilang sandali. Pagkatapos binuklat ko ang libro ng talaan. At isinulat ang bagong plano sa huling pahina. Sa susunod na taon palalakihin ko ang negosyo. Dadagdagan ko ang bilang ng mga gansa at isda. Magtatanim ako ng mga puno ng prutas at gulay sa tabi ng palaisdaan. Para makabuo ng isang maliit na ecological farm. Hindi na naging maganda ang buhay ni Zhao Mankang. Nakita niyang kumita ako ng pera. Kaya naiinggit siya at nagagalit. Sinabi niya sa lahat ng makasalubong niya sa baryo na yumaman daw ako dahil sa pagnanakaw ng mga bibi niya. Pero walang pumansin sa kanya. Sa halip, pinagtawanan pa siya. Nagka-interes din siya. Gusto niyang matutunan ang pag-aalaga ng hayop tulad ko. Pero wala siyang kaalaman. Hindi siya marunong pumili ng lahi o maghalo ng pakain. At wala siyang mahanap na mapagbebentahan. Nasayang lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya naman, lumapit siya sa akin. Para magpaturo. Pinag-isipan ko muna. At pumayag din ako. Itinuro ko sa kanya ang pagpili ng lahi. Ang tamang paghahalo ng pakain. At ang mga paraan para maiwasan ang sakit. Tinulungan ko pa siyang humanap ng mga buyer. Ilang araw pa lang na nag-aaral si Zhao Mankang. Tinamad na siya. Lihim niyang binawasan ang pakain ng mga bebe. At pinalitan ito ng mas mura at mababang klase. Inisip niya na hindi naman malalaman ng mga bibe ang pagkakaiba. Pero pagkalipas ng 1 buwan, sunod-sunod na nagkasakit ang mga baybe. Mahigit 10 ang namatay. Ang mga natira naman ay naging matamlay. At halos hindi na nangingitlog. Kaya bumalik na naman siya sa akin. Sabi niya, may problema raw sa itinuro ko. Sinadya ko raw siyang ipahamak. Tinitigan ko lang siya. Hindi ako nagpaliwanag. Isa lang ang sinabi ko. Ikaw na mismo ang magtanong sa mga bibing iyan. Kung sa turo ko ba ang may problema, o dahil sa ipinalit mong pagkain sa kanila. Natigilan si Zhao Mankang. At umalis siyang dismayado. Mula noon, hindi ko na siya muling pinansin. Nang sumunod na taon, pinalaki ko pa ang aking eco farm. Nagtanim ako ng sitro sa tabi ng lawa, mga lokwat, at gumawa rin ako ng isang maliit na gulayan. Nagde-deliver na ako ng gulay sa bayan, pati na rin ng mga prutas. Nagde-deliver ng itlog ng pato at sariwang isda. Unti-unti nagkaroon na rin siya ng mga suki.